Christel, wait, ano bang ikinagalit mo? Bakit biglang gusto mo nang umalis? Si Gray, sinundan niya ako dahil sa nagmamadali akong lisanin ang penthouse niya. Kailangan ko nang umalis dahil baka hindi ko pa makontrol ang sarili ko. Hindi pa siya masyadong nahuhulog sa akin kaya kailangan kong kontrolin ang tunay na naramdaman ko sa sandaling ito. Sunod-sunod ang pagpasok ng ilang alaala sa balintataw ko kanina. At lahat ng iyon ay tungkol kay Sofia. Napakawalang hiya talaga niya at nagawa pa niyang magsinungaling sa akin. Bakit hindi na lang niya aminin sa akin ang tungkol kay Sofia, na ito naman talaga ang babaeng mahal niya kaya hindi niya ako nagawang mahalin noon. Kaya galit na galit ako dahil sa napakasinungaling niya. Because you are a liar Gray and I hate liar, matipid kong sabi sa kanya saka ako pumasok sa elevator. Ano bang kasinungalingang nasabi ko? Sumunod siya sa akin. Ikaw ang nagsisinunggaling, dapat alam mo. Pero hindi talaga ako nagsisinunggaling sa'yo Christel. Ewan ko kung bakit. You lied to me about Sofia, Gray. Sabi mo, she is just a friend. Hindi ko talaga makuha kung bakit hindi mo nalang inamin sa akin na siya ang babaeng mahal mo kaya hindi mo ako nagawang mahalin, nakasama sa pagkamatay niya ay ang pagkamatay ng puso mo at magkasamang inilibing ang mga ito. Hindi na din naman ako masasaktan kasi nga hindi na kita mahal. Ewan ko sa'yo, ang hilig mong ulit-ulitin na sabihin sa akin noon na hindi ka na magmamahal muli dahil kay Sofia kahit alam mo na masasaktan pa ako. Kaya ka ba nagsisinungaling sa akin ngayon na kaibigan lang ang turing mo kay Sofia dahil wala nang saysay, hindi na ako masasaktan. Ang gusto mo lang talaga ay saktan ako. Hindi na naman siya nakahuma. Nasa pool ko kasi siya. Magpapaliwanag ako. Huwag ka nang magpaliwanag. Nakakapagod marinig ang mga paliwanag mong walang kwenta. Katotohanan lang ang gusto ko, ipinagkait mo pa. Mainit ang ulo ko ngayon sa'yo kaya sana wag mo na akong sundan. Sa wakas bumukas na ang elevator at nakarating na rin ako sa may lobby. Wag mo akong sundan, Gray. Pidgel ko kay Gray sa akmang paglabas niya mula sa elevator. Mabigat ang pakiramdam ko at mas lalo itong bumibigat pagkasama ko pa siya. Naiinis ako sa pagsisinungaling niya. At nasasaktan ako nang maalala ng isip ko kung sino ba talaga si Sofia. Tila naman napaurong si Gray at napatigil ito sa akmang pagsunod nito sa akin. Naglalakad na ako. Malalaki ang hakbang ko para iwanan na ang lugar, lalabas na sana ako nang nahadjap ng mga mata ko si Summer. Nandito pa siya. Nakaupo ito sa couch dito sa lobby at tila tulala ito, malayo ang paningin nito. Agad akong lumapit dito. Summer. Sambit ko sa pangalan nito, napatingin naman ito sa akin. Namumula ang mga mata nito na parang umiiyak. Umupo ako sa tabi nito. Anong nangyari sa'yo? Imbes na sagutin niya ako, yamakap siya sa akin at umiiyak siya. Walang hiya siya. Anito? Ibinigay ko lahat sa kanya. Tinalikuran ko pati pamilya ko at sumama ako sa kanya but he cheated on me. Tapos siya pa ang galit. Dahil ba sa mayaman na siya kaya ganun na lang siya magsalita. Idinamay pa niya ang mga magulang ko. Walang hiya siya. Hindi ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa tatlo. I can't believe na isip ko pang hanapin siya para makilala siya ng mga anak ko na nagsimula ng magtanong tungkol sa kanya. I swear hindi niya makilala ang mga anak namin. Over my dead body. Mga anak namin. Over my dead body. Napanganga ako sa sinabi ni Summer sino ba ang tinutukoy niya. Kahit interesado pa ako, pero mas pinili kong wag nang mag-usisa sa kanya. Kilala ko si Summer, pag gusto niyang magkwento, sasabihin niya sa akin pero kung ayaw naman niya, she won't talk about it. Pero sino kaya itong mystery man na ito? Si Mark kaya? Christel, I'm sorry, please, makinig ka naman sa akin. Hindi ako nagsisinunggaling sa iyo tungkol kay Sofia, talagang isang kaibigan lang ang turing ko kay Sofia, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang tanging babae na minahal ko, ani ni Gray sa akin, nasa may pisyo kami ng bahay ng tito at tita ko. May dala siyang bulaklak para sa akin, ibinigay na niya ito sa akin pero inilagay ko ito sa gilid ko lang. At hinayaan ko siyang magsasalita habang nagkukunwari ako na busy sa binubuklat kong magazine. Pero nakikinig talaga ako sa kanya, kaya nga lihim na napataas ang kilay ko. Hindi maganda ang mood ko ngayon. Kaninang umaga pa hindi maganda ang mood ko at hindi si Gray ang dahilan, sadyang nagising lang ako na hindi maganda ang templada ng mood ko.
At lumala pa ito nang nakita ko si Gray. Inis na inis ako sa kanya, at ang ikinainis ko sa kanya ay pakiramdam ko iba ang dahilan. Masama din ang pakiramdam ko nang nagising ako kanina, ilang beses akong pabalik-balik sa banyo para lang magsusuka. Baby, please, pansinin mo naman ako. Magpapaliwanag ko. Alam kong nasaktan kita noon pero kung ano man ang mga sinasabi ko noon, hindi yun totoo. Gulong-gulo kasi ako ng mga panahon na yun. At hindi ko, umalis ka nga Gray, huwag kang ang lapit na lapit sa akin kung hindi ka pa naliligo. Mahiya ka nga, ang baho mo, hindi ko napigilan sambit. Kainis, hindi na nahiya sa akin. Galit na galit akong napatingin sa kanya. At mas lalo akong nairita sa pagmumukha niya. Maliban sa napakabaho na nga niya, ang pangit pa niya ngayon. Ano, laking mata siya at awang labi. Naliligo ako. At saka anong mabaho ako, baby? Inamoy-amoy nito ang sarili. Hindi ako mabaho. Ang bango ko nga. My God, amuyin mo nga muli ang sarili mo, Gray. At saka, parang may nagbago sa'yo, Gray. Habang tumatagal, pumapangit ka sa paningin ko. Umalis ka nga. Mainit ang ulo ko sa'yo, pag-alit kong sabi sa kanya. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Naiirita na ang ako sa kanya ngayon, dumagdag pa sa naramdaman ko ay ang kinikimkim kong galit sa kanya. What the? Naliligo nga ako. Anya, tila frustrated na kaya napataas na rin ang boses niya. Mas lalo tumindi ang iritasyon ko. Sinisigawan mo ba ako, Gray? Pag-alit kong tanong sa kanya. Tila naman nipaurong siya. I hate you. Walang hiya ka. Sinisigawan mo siguro ako noon, kinalma ko ang sarili ko. Ano? Hindi. I'm sorry. Hindi ka lang manloloko, sinunggaling, mabaho, pangit at ngayon sinisigawan mo pa ako. Red flag ka talaga. Nananakit ka siguro physically nang ganggaliti kong sabi. Napapangitan ka ba sa akin kaya okay lang sa'yo na hindi mag-ayos habang banibisita ako? At ang baho mo pa. Sagutin mo nga ako. Napapangitan ka ba sa akin? Ano? Hindi. Christel, ano bang nangyari sa'yo? Ano bang, bakit pa ako nagtatanong? Of course napapangitan ka sa akin. Si Sofia ay kakambal ni Sophie, maganda si Sophie, matangkad at parang diyosa na bumaba sa lupa kaya sigurado ako na maganda din si Sofia. At kaya hindi mo siya makakalimutan at nagawa mo akong saktan dahil sa mas maganda siya kaysa sa akin na mamasa pa ang mga mata ko. Awang labi lang siya, tila kasalukuyan pang pinapasok ng isip niya ang sinasabi ko. Sagutin mo ako Gray, yan ba ang dahilan? Napatayo na ako. Galit na galit ako at parang gusto ko nang sumabog, kung ano't ano ang pumapasok sa isip ko at gusto kong ilabas lahat ng ito. Wala ako sa mood na magpigil ngayon sa galit ko para sa kanya dahil kanina pa talaga ako wala sa mood. Parang kumukulo ang dugo ko sa sandaling ito. Ano? Hindi Christel baby, please, makinig ka naman. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo ngayon na parang wala ka sa tamang pag-iisip pero, so ngayon pinapalabas mo pa na baliw ako. Napakawalang hiya mo talaga, Gray. Ano? Hindi ko sinasabi na wait. Is this your way para paalisin ako? Antong hininga siya. Fine. It's okay baby, hindi naman ako galit. Aalis muna ako dahil mukhang wala ka talaga sa mood. Babalik ako mamaya. May gusto ka bang kainin para mabawasan naman ang inis mo sa akin? Parang binabaliwala niya ang naramdaman kong galit sa sandaling ito kaya mas tumindi ang naramdaman ko. Anong akala mo sa akin? Uto-uto at patay gutom. Layan ba ang tingin mo sa akin? Umalis ka na, at huwag ka nang magpakita sa akin, hinampas ko sa kanya ang magazine na hawak ko. Magsama kayo ng Sofia mo at ng Margaret mo, napaawang na naman ang labi niya. At kung pipilitin mo ako sa kung ano ang gusto kong kainin, pinyang may isang mata at kambal na strawberry ang gusto kong kainin. Yan lang ang gusto ko. Huling sinabi ko sa kako siya tinalikuran at nagmarcha na ako para iwanan siya. Hindi ko na pinansin ang paulit-ulit na pagtawag niya sa pangalan ko. Dahil mas malapit sa patio ang entrance ng dining kaya dito ko na napagpasyahan dumaan pero kapapasok ko pa lang ay bumaliktad na naman ang sikmura ko kaya napatakbo na naman ako sa banyo dito. Nagsusuka na naman ako na wala akong may suka. Ano kaya ang nakain ko? Kung ano't ano naman kasi ang kinakain ko sa mga nakalipas na araw. Mahilig ako sa pagkain at pag frustrated ako, sa pagkain ko ibinuntan ang frustration ko.
Pagkatapos kong magsuka, tila nahihilo naman ako kay hindi muna ako nakalabas agad ng banyo. Kinalma ko ang sarili ko. Kasalanan talaga ito ni Gray, mas lalo sumama ang pakiramdam ko dahil sa kanya. Pinapataas kasi niya ang presyon ko. Bumangon ako mula sa kama ko, nakaidlip pala ako. Dahil sa pagod at masama talaga ang pakiramdam ko ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Napacheck ako sa cellphone ko, tiningnan ko kung anong oras na. 2 oras na ang nakakalipas mula nung umalis si Gray pero hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik. Akala ko babalik siya at dadalan niya ako ng pinyang may isang mata at kambal na strawberry. Buweset na Gray, napakasinunggaling. Hindi ako mapakali, palakad-lakad ako, iniisip ko si Gray. Kailan kaya babalik ang lalaking iyon? Kanina, gustong-gusto kong umalis si Gray. Pero ngayon, hinahanap-hanap ko si Gray. Ano bang nangyari sa akin? Pakiramdam ko, may ibang espiritu na pumapasok sa katawan ko. Parang sinasaniban ako ng baliw na espiritu. O baka nagkaroon na ako ng sleep personality. Ang isa ay ayaw makita si Gray at ang isa naman, gustong makita si Gray. Lumabas ako mula sa kwarto, kung magkukulong ako sa kwarto ko, baka tuluyan akong mabaliw. Naabutan ko si Tita Atasha sa may sala at parang may ginagawa sila ng mga katulong. Mga lumang kahon ang nakikita ko. Tita, anong ginagawa nyo? Tanong ko nang nakalapit na ako sa mga ito. Naalala ko lang ang mga lumang kahon na ito. Gusto ko lang tignan kung ano sa mga ito ang tuluyan ko nang ididispatcha at ang itatago ko pa rin. Dinala ko na lang dito, mas komportable ako dito kaysa sa basement. Sagot niya. Umupo ako sa tabi niya. Tignan mo itong nakita kong lumang picture ni Savi at Summer. 2 taon gulang pa lang sila dito, nailagay ko pala dito. Yang mga kasama nila ay ang mga pinsan nila na sina Christoph, Leah, si Sacher at si Gray naman ito aniya. Inabot niya sa akin ang picture, at tinuro naman niya si Gray. Tinignan ko ang larawan at hindi ko mapigilan ang mapatitig kay Gray. Nakanganga din ako. Bakit pakiramdam ko may kamukha si Gray? Sino ba ang kamukha niya? Luma na ang larawan pero may kamukha talaga si Gray. 4 na taon gulang si Gray dyan. Dagdag pa ni Tita Atasha. Bakit? Bakit parang kamukha ni Ewan si Gray? Bakit parang magkamukha silang dalawa? Hindi ko maintindihan naramdaman ko, parang bumibigat ang pakiramdam ko, parang maiyak ako sa sobrang bigat ng pakiramdam ko. Si Gray at Ewan ay magkamukha. Bakit sila magkamukha? Kailangan kong malaman kung bakit kamukha ni Gray ang kapatid ko. Bakit? I need to know. There's only one way for her to uncover the mystery of why Gray and Ewan resemble each other so much. She needs to return to the UK to put her plan into action. After considering her options, she promptly booked a flight and prepared to depart in the next few days. This plan holds the key to the answers she's been seeking, and she's determined to find them. Palakad-lakad siya sa loob ng kwarto niya, disoriented siya. Ang lakas din ng tibok ng puso niya. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto, walang pagdadalawang isip na binuksan niya ito at si Gray ang sumalubong sa paningin niya. Napaurong siya at napatitig siya kay Gray, habang iniisip kung kamukha ba talaga si Ewan kay Gray. She felt a slight tremor as she realized just how strikingly similar the two looked. If they were the same age, they could easily be mistaken for identical twins. Every expression Gray made, from his laughter to his frowns, was perfectly mirrored by Ewan. The resemblance was uncanny, down to the smallest detail. Why did they look so much alike? Her head started to ache as she tried to make sense of it. Hi, baby, bakit ganyan ka makatitig sa akin? Hindi na ba ako pangit sa paningin mo? Nakangiting sabi ni Gray and he managed to wink at her. Galit pa rin siya dito. Inis na inis pa rin siya sa presensya nito pero hindi iyan ang mas laman ng isip niya sa sandaling ito. Kinalma niya ang sarili. Sunod-sunod ang paglanghap niya ng hangin. Para kasing kinakapos siya ng hininga dahil sa paninikip ng dibdib niya. Bakit ka nandito? Ang tanging naisip na Envy sabihin. Wala siya sa mood ngayon para makipagbiruan dito. Dinalhan kita ng pinya at strawberry tulad ng sabi mo sa akin. Binalatan ko na para hindi ka na mahihirapan sa pagkain. Nakangising sabi nito na mukhang tuwang-tuwa talaga. Anong ikinatuwa nito? May dalang ang tray ito at nasa plato ang sinasabi nito.
Napasimangot siya habang nakatingin sa mga dala nito. Pakiramdam niya, hindi ito ang mga hinihingi niya dito. Sabi ko pinya na isa lang ang mata, gray. At saka kambal na strawberry. Ano ba yung mga dala mo? Hindi naman yan ang mga hinihiling ko sa'yo, aniya, sa naiiritang tinig. Masamang titig ang pinakawalan niya dito. Isang mata lang ito kanina, binalatan ko na ngayon. At magkakambal din ang strawberry na ito, binalatan ko na lang din para sa'yo. Para mas madali ang pagmuya mo. Mas lalong tumulim ang titig niya dito. Pati strawberry ay binalatan nito. Baliw na talaga ito. Nakakainis. Nasira ang gana niya sa mga dinala nito nang naisip niya ito. Get that away from me, Gray. I've lost my appetite because of your foolishness. How could you even think that strawberries need to be peeled? But you really do peel strawberries. You used to feed me strawberries that you had peeled, and I stayed quiet and didn't say anything. Kunot noo siya. Wag mo ngang samantalahin na hindi pa ako masyadong nakaalala, Gray. Pwede ba I really don't have an appetite right now? Get that away from me, nahaluan na niya ng frustration ang tinig. Okay, napasilip ito sa kwarto niya. Anong ginagawa mo? Bakit nagliligpit ka ng mga gamit mo? Aalis ka. Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Babalik na ako sa UK. Ano? Ano ito, tatakasan mo ba ako muli? Itatakas mo na naman ang anak ko, galit nitong sabi sa kanya. Pumasok ito sa kwarto niya. Inilagay nito ang dala nito sa side table. At galit itong humarap sa kanya. At naiinis siya dahil ang kapal ng mukha nito na may ganang magalit sa kanya. Anong sabi mo, Gray? Anak, ano bang sinasabi mong anak ha? Kaya nga siya babalik sa UK para masiguro niya kung tama o mali ang hinala niyang may anak silang dalawa ni Gray, at si Ewan yun. Alam kong buntis ka, kaya bigla mainit ang ulo mo at medyo naging weird ka kaninang umaga. Hindi mo ako maloloko, Christel. Buntis ka at gusto mong itakas na naman sa akin ang anak ko. Imbes na harapin natin pareho ang kalagayan mo, tatakasan mo na naman ako at ayaw mo na naman ipakilala sa akin ang anak natin. Napaka-selfish mo sa akin. Alam kong gago ako pero deserve ko naman sigurong makilala ang anak ko. Anito, mabanaag ang sama ng loob nito sa kanya. Naikuyom niya ang kamao. Galit na galit siya dito kaya hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya dito at isang malakas na sampal ang pinadapo niya sa pisngi nito. Nanlaki ang mga mata nito sa ginawa niya. Sobrang talim ng titig niya dito. Sampal para mahimasmasan ka, Gray. Nagdedeliryo ka na sa kabaliwan mo at kung ano't ano na ang mga sinasabi mo. Anong buntis ang pinagsasabi mo? Talagang mainit ang ulo ko lagi sa'yo at hindi dahil sa buntis ako. Para sabihin ko sa'yo, dinudugo ako nung isang araw hindi siya nagsisinunggaling. Talagang dinudugo siya nung isang araw. Masayang masaya nga siya, nakahinga nga siya ng maluwag dahil hindi siya nabuntis ni Gray. Hindi ka buntis pero, kung nabuntis mo ako noon, hindi mo na ako mabubuntis ngayon. Wala sa plano ko ang magpabuntis sa'yo muli nang gagalaiti niyang sabi. Pero bakit bigla mo na lang napagpasyahan ng umalis, Christel? Paano ako? Paano tayo? Hindi pa tayo nagkaayos. Nangungusap ang mga mata nito sa kanya. Hindi niya mapigilan ang mapatawa sa sinabi nito. Maayos na tayong dalawa, Gray. At saka walang tayo. Nakangisi sabi niya dito habang nakatingin siya sa mga mata nito. Pag mapatunayan niyang anak nilang dalawa ni Gray si Ewan, aalis siya at hindi na siya magpapakita sa kahit sino. Pakiramdam niya, niloloko lang siya ng mga taong nakapaligid sa kanya kahit hindi pa man niya napatunayan na anak nga niya si Ewan kay Gray. Napakaswerte talaga ng Gray na ito, hindi na matutuloy ang plano niyang paghihiganti dito dahil mas mahalaga sa kanya na maitakas si Ewan bago pa malaman ni Gray na may anak silang dalawa. At saka, hindi naman biglang-bigla ang pag-alis ko. Tapos na ang trabaho ko sa'yo. Kailangan ko nang bumalik doon dahil nandun ang buhay ko. Nandun ang trabaho ko. Doon ako nakatira, Gray, at hindi dito. Namumula ang mga mata nito. Kitang-kita niya ang matinding lungkot sa mga mata nito. Christel, hindi nito kayang ituloy ang gustong sabihin nito, tila nahihirapan ang kalooban nito. Please, tanggapin mo ako muli, nakikiusap akong mahalin mo ako muli. Kaya kung iwanan ang buhay ko dito kung doon mo talaga gustong manirahan, sabihin mo lang sa akin na tayo na muli. Na magpapakasal tayong dalawa, at masayang mamuhay kasama ang mga anak natin.
Ikaw lang at ang mga anak natin ang lahat sa akin. Kayo lang ang gusto ko. Please baby, nanlaki ang mga mata niya nang biglang lumuhod ito sa harapan niya. Teka, anong ginagawa mo? Mahal na mahal kita Christel. Hindi mo ba nakitang mahal na mahal kita? Namamasa na ang mga mata nito. Sabihin mo at gagawin ko, tanggapin mo lang ako muli. Hindi ko kayang mawala ka muli sa akin. Ang hirap ng buhay na wala ka Christel. Ginawa ko lahat para masabi ko lang sa sarili ko na masaya ako, pero nung bumalik ka, napatunayan ko na sa loob ng 5 taon, hindi pala talaga ako masaya. Na ginagago ko lang talaga ang sarili ko, nagsusumamo ang titig nito sa kanya. Anong nangyari? Bakit parang nasasaktan siya, hindi para sa kanya kundi para dito? Hindi niya ito dapat maramdaman. Hindi siya dapat magpadala sa mga sinasabi ni Gray. Hindi siya dapat magpaloko dito. Hindi niya kailanman tatanggapin muli sa buhay niya ang isang taong sinasaktan lang siya at paulit-ulit na nagsasabi sa kanya na hindi siya mahal. Hindi siya sigurado kung tuluyan na ba niyang naalala lahat, pero paulit-ulit na bumabalik sa isip niya na laging sinasabi nito sa kanya noon na hindi siya mahal nito at hindi siya kayang mahalin nito. Ano ba Gray? Tumayo ka. Hindi ako Panginoon para luhuran mo. Hindi pa rin ito tumayo, ang awa niya dito ay napalitan ng galit. Kahit sa asin ka pa lumuhod, hindi na tayo pwede, dahil hindi na kita mahal. Kung mahal mo nga ako, hahayaan mo akong sumaya na wala ka sa piling ko. My mind may remember you but not my heart. I don't love you anymore, tanggapin mo na lang yun. Loving me means setting me free, Gray. Sa mga mata siya nito nakatingin. Wala kang panagutan sa akin Gray, wala tayong mga anak kaya bitawan mo na ako. Giving someone a second chance is like giving them another bullet to hit you because they missed the first time. Tumayo ito pero nanlulumo ito. Ramdam niya ang bigat ng kalooban nito. Napakalungkot ng mga mata nito. I loved you long before our paths ever crossed in the way they did. But fate played a cruel trick on us, bringing you into my life at a time when I couldn't hold on to you. Now, when the stars have finally aligned and I am ready to be everything you need, I can't help but wonder, am I too late? Has the love you once felt for me vanished into the past, leaving me with only memories of what could have been? Ani nito na parang napakabigat naman sa puso nito. Puno ng pagsisisi at lungkot ang tinig nito. At parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso niya, nag-init ang bawat sulok ng mga mata niya. Ramdam na ramdam niya ang sakit. Ang damdamin niya ngayon ay bunga lang sa nakaraan at hindi dahil sa mahal pa niya ito. Hindi na niya mahal si Gray. Gray, your words touch me deeply, and I can't deny the connection we once shared. But time has changed us both, and while I cherish those memories that I remembered, the painful ones, I've realized to guard my heart. It's not about of what we once had, but about where we are now. I need to protect myself too, and right now, I'm not sure if giving us another chance is the right path for me. At hindi din ako sigurado kung maging tama pa kasi hindi na kita mahal. Babalik na siya dyan. Ani ni Gray sa ina ni Christel, kausap niya ito sa cellphone. Ano, kumusta na kayong dalawa? She said, she doesn't love me anymore. Ang sabi niya dito, puno ng lungkot ang tinig niya. Hindi niya alam kung makakaya ba niya sa mga susunod na araw, baka ikamatay pa niya ang sobrang sakit. Ang tanging pangarap niya ngayon ay ang bumalik na si Christel sa kanya. Ang mabuo na muli ang pamilya nilang dalawa, pero bakit napakahirap na maabot ang pangarap na yan? At sa tingin mo ba talaga hindi ka na mahal ng anak ko? Tanong ng nasa kabilang linya. Hindi niya ito kayang sagutin. Sa mga nakalipas na araw, pakiramdam niya na patawad na siya nito na may nangyayari ng maganda sa panunuyo niya dito, pero bigla na lang siyang nagising sa katotohanan ngayon. Hindi na siya mahal nito. Paulit-ulit itong sinasabi ni Christel habang nakatingin ito sa mga mata niya. At ang hirap, napakasakit. Akala ko ba mahal mo ang anak ko? Huwag mong sabihin na susuko ka na lang agad. Hindi. Ayaw kong sumuko. Hindi naramdaman ng puso ko ang sumuko. Ito talaga ang naramdaman niya kahit pa nasasaktan siya. I'm sorry, narinig niyang sabi ng mommy ni Christel. I think I need to solve this problem on my own, give me a little time at aaminin ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa triplets.
Dapat ko nang harapin ang kasalanan na nagawa ko na mag-isa at kailangan ko nang ihanda ang sarili ko mula sa matinding galit ng anak ko sa akin. Don't worry, aayusin ko ito. Ramdam niya ang matinding pagsisisi sa tinig ng ina ni Christel. Pero natatakot din siya sa plano nito, baka sa sobrang bigat ng katotohanan ito, hindi na makapag-isip ng tama si Christel kundi galit at ilalayo nito ang mga anak nilang dalawa at may mangyari pang masama sa mga ito. May ilang araw pa siya, kailangan hindi siya susuko, kailangan niyang mapigilan sandali ang akmang pag-alis ni Christel. Ano ba ang gagawin niya? Kailangan niyang mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Christel, si Summer ang napagbuksan niya ng pinto. Kunot-noo siya. Akala niya kung sino na ang kumakatok sa pinto ng kwarto niya. Masyado pang maaga at kagigising nga lang niya. Litong-lito siya kung bakit din istorbo siya ng ganito kaga ni Summer. Tila disoriented ito. Kitang-kita niya ang pagkaalala sa mga mata nito. Anong bang nangyari? May nasa hospital si Gray, he meets an accident last night, ani nito. Parang umalis ang kaluluwa niya mula sa katawan niya sa narinig, agad siyang nakaramdam ng panghihina, nangangatog ang tuhod niya na parang matutamba na siya. Anong sabi mo? Mga vital parts sa katawan niya ang napuruhan. Pero mananatili siya sa hospital ng 1 taon siguro, 1 taon. Laking mata niyang sambit. Ang tagal naman ng 1 taon. Wala naman napuruhan ng vital parts sa katawan si Gray. Hindi naman siguro ito under coma. I mean 1 linggo. At kailangan niyang alagaan ng maayos dahil hindi siya halos makakilos. He needs someone who will take care of him. Hindi din nagtagal at nagpaalam na sa kanila ang doktor. Nagkatingin sina Summer at Christoph. Napasandal naman siya dahil nanghihina siya. Hindi man lamang nabawasan ang pagkaalala na naramdaman niya. Mabuti na lang at hindi malala ang nangyari sa pinsan natin. Totoo nga siguro ang kasabihan na masamang damo, matagal mamatay. Ang problema natin ngayon, sino ang mag-aalaga sa kanya? Kawawang pinsan, kung bakit naman kasi naglalasing siya ng sobra. Sinabi ko sa kanya na tumigil na sa pag-iinom dahil baka hindi na siya makauwi ng ligtas pero hindi siya nakikinig sa akin. I think I need to hire a beautiful and hot nurse para may mag-alaga sa Con, ako na ang mag-alaga sa kanya, aniya. Inuusig siya ng konsensya niya. Alam niya na siya ang dahilan kaya naglalasing si Gray, kaya ito na aksidente dahil sa kanya. Aalagaan muna niya ito sandali, siguro naman uuwi na ang mga magulang nito sa susunod na araw. At aalis na siya pag nandyan na ang mga magulang nito. Are you sure? Tanong ni Christoph sa kanya. Oo, tumanggo pa siya. Thanks God. Hulog ka talaga ng langit para kay Gray. Si Christoph, pagkatapos kong balatan ng mansanas, ibinigay na niya ito kay Gray. 2 araw na siyang nagbabantay kay Gray. Bonibisita naman ng mga kamag-anak nito si Gray pero hindi pa daw umuuwi ang mga magulang nito. Ganito talaga daw ang mga ito pag nagbabakasyon, hindi mahahagilap. Thank you, baby. Nakangiting sabi ni Gray sa kanya. Tinitiis na lang niya ang mga panahon na naiinis siya sa lalaki na madalas mangyari. Ipinasok na lang niya sa isip niya na hindi niya ito pwedeng tarayan dahil sa hindi mabuti ang kalagayan nito. Madalas din siyang nahihilo at nagsusuka at pinilit niyang itinago ito kay Gray, baka isipin na naman nito na nabuntis siya nito. Hindi na niya napagtuunan ng pansin ang sarili dahil sa kailangan niya itong alagaan. Lalabas lang ako sandali, may bibilhin lang ako, paalam niya dito. Sumama na naman ang pakiramdam niya, parang masusuka na naman siya. Ayaw niyang gamitin ang restroom sa kwarto ni Gray dahil maghinala na naman ito. May restroom sa labas, doon niya plano ilabas ang gustong ilabas ng katawan niya. Isang tango at ngiti lang ang itinugon nito sa kanya. Mahirap talaga pag unang trimester madalas ang morning sickness kahit hindi morning, ani sa kanya ng isang buntis pagkatapos niyang magsusuka. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya sa narinig. Napalunok siya, sunod-sunod, ngumiti ito sa kanya, kaya ngumiti na rin siya kahit napipilitan lang siya. Pagkalabas niya sa restroom, imbes na bumalik siya sa kwarto ni Gray, napaupo siya sa waiting area sandali, kinuha niya ang cellphone niya at napasearch siya dito. Experiencing menstruation before realizing pregnancy can happen due to a few reasons. Implantation bleeding. Some women may mistake implantation bleeding, which can occur when the embryo implants into the uterine lining, for a light period.
Irregular periods. Women with irregular menstrual cycles may have unpredictable bleeding, making it harder to recognize a missed period as a sign of pregnancy. Hormonal changes. Hormonal fluctuations can sometimes cause bleeding that resembles a period early in pregnancy. Lack of awareness. Not everyone is immediately aware of the signs of pregnancy, especially in the early stages when symptoms may be subtle or easily mistaken for something else. These factors combined can lead to the confusing situation of experiencing bleeding that seems like a period despite being pregnant. Ito ang nabasa niya nang nag-research siya kung possible bang magkaroon ng menstruation kahit buntis na ang isang babae. Napalunok siya sa nabasa. Kinakabahan siya. Paano? Paano kung ayaw niyang ituloy? Kailangan niyang makasiguro. Kailangan niyang masiguro kung nabuntis nga ba siya ni Gray. Kaya imbes na bumalik siya sa kwarto ni Gray, napagpasyahan niyang pumunta sa pharmacy ng hospital para bumili ng pregnancy test. Pero bago pa siya tuluyan nakarating sa pharmacy, nakita na naman sa kanya ang lalaking laging nakasunod sa kanya. Sobrang lakas ng T**bak ng puso niya, na parang may naghahabula ng mga daga sa loob nito nang napatingin siya sa lalaki. Kinalma niya ang sarili niya, hindi siya dapat matakot, maraming tao sa paligid. Kung may plano itong masama sa kanya, wala itong pagkakataon. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako sinusundan? Lakas loob na tanong niya dito. Kung ano man pinaplano mong masama sa akin, hindi ka magtatagumpay. Nilakas niya ng sobra ang loob niya. Wala akong planong masama sa'yo. Bakit naman kita gagawan ng masama? Kung isa kang napaka-importanteng bahagi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nilakasan niya ang loob at napatingin siya dito. Hindi ba nasabi ni Denise sa'yo ang tungkol sa akin? Tanong nito, napaawang ang labi niya. I see. Ayaw niyang alahanan ang gabi na sarap siya sa akin. That be asterisk Turk. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang ina ko. Galit na galit niyang sambit. Wala kang karapatan. Hindi be asterisk Turk ang ina ko. Really? Sa tingin mo ba mahal ka ni Denise? Sa tingin mo ba mahal ka ng lalaking binabantayan mo ngayon? Lahat sila ay niloloko ka lang. Pinagkaisahan. Dahil mga sarili lang nila ang iniisip nila. Wala silang pakialam kung nasasaktan ka na. Anito, dahilan para manlisik ang titig niya dito. Tumigil ka. Pagalit na sabi niya dito. Wala talagang totoong magmamahal sa mga tulad natin. Mga baliw ang tingin nila sa atin. Hindi kita kilala, hindi ako baliw. Ngumisi ito. Isa kang tulad ko. Alam mo ba kung bakit? It runs in our blood. But don't worry, we can help each other para makaganti sa kanila dahil pareho nila tayong ginawang tanga, seryoso nitong sabi na sa mga mata niya nakatingin. Saan nga yung bahagi ng paa mo ang hindi makaramdam, Gray? Tanong ko kay Gray pagkatapos kong huminga ng malalim, kapapasok ko lang sa loob ng kwarto niya. Hindi siya agad nakasagot, tila nag-iisip pa siya. Ano right side? Sagot niya tila nagdadalawang isip pa. Right side. Hanggang ngayon ba, wala pa rin maramdaman ang mga ito? Na kahit ano, bakit ka nagtatanong? Your doctor will be here again later, Gray. He will ask me questions again, and I won't have anything to answer if I don't ask you first. Ngumiti pa ako sa kanya. Okay, I can't feel anything in my right leg yet. The doctor told me it's because of the medicine they inject there. My left leg can still feel something because it wasn't as badly affected. Napatangu-tangu lang ako sa sagot niya. Hindi na ako nagsasalita saka ako lumapit sa sofa at naupo ako dito. Kinuha ko ang cellphone, at kung ano't ano na naman ang ginagawa ko para hindi ako maboboard. Maya-maya lang, dumating ang doktor niya para i-check ang kalagayan niya. Napatayo ako at nakikinig ako sa pinag-uusapan nila ng doktor, hinihintay ko na tatanungin ako nito pero si Gray lang ang kinakausap nito, wala naman kasi akong masagot nito nung una. Sinusurvey din nito ang napuruhan na paa ni Gray. Pagkatapos nito, nakangiti naman nagpaalam sa akin ang doktor. Ngumiti lang din ako dito kahit pa hindi na maganda ang pakiramdam ko dahil galit na galit ako ngayon. Nang tuluyan nang nakalabas ang doktor, agad akong napaharap kay Gray, halos nanlilisik na ang titig ko sa kanya. Anong nangyari? Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Kunot-noo na tanong ni Gray sa akin. You're a liar, Gray, diretso kong sabi sa kanya.
Napaawang ang labi niya. Akala ko ba kanan paa mo ang hindi makaramdam, bakit ang kaliwang paa mo ang sinusuri ng doktor? He's stiff. Ramdam na ramdam ko ito. Fine. Sinabi mo sa doktor na kanang paa mo ang may diferensya pero mukhang hindi kayo nagkaintindihan ng doktor. Kasi niya na napapansin na ang kaliwang mo na pala ang sinusuri niya. Ano ito, Gray? Napailing-iling ako. Hindi ako makapaniwala na totoo ang sinasabi sa akin ng weird na lalaki na nakasunod sa akin, na niloloko lang ako ni Gray dahil hindi naman talaga na disgrasya si Gray. Ang tanga ko. Naniwala agad ako kay Gray. Naniwala ako agad na talagang na-disgrasya siya. Ngayon ko lang napagtanto na hindi nga napabalita ang aksidenteng nangyari sa kanya. Pinapaniwala ko kasi ang sarili ko na baka nilinis na agad ng ang kanya ang nangyari sa kanya at hindi na ito lumabas pa sa publiko, lalo pat lasing siya ng gabi na yon. Wala din naman ibang nadamay sa aksidenteng nangyari. Pinaniwala niya ako sa drama ito at madami siyang co-actors at actresses sa drama ito. Sa madaling salita, niloko ako ng halos lahat ng nakapaligid sa akin, na kahit isa, wala akong mapagkakatiwalaan sa kanilang lahat kahit na si Summer. Christel, ano? Please, wag ka nang magkunwari, Gray, hindi ka naman talaga na aksidente eh. Niloko mo lang ako. Bakit mo ba ito ginagawa, Gray? Bakit mo ba nagawang lokohin ako muli? Tanong ko sa kaya, masama ang loob ko sa kanya at hindi ko ito maitatago sa tinig ko. Christel, magpapaliwanag ako. Nagawa ko lang ito dahil, oh please Gray, wala ka naman ibang sinasabi kundi ang magpaliwanag. Ano pang saysay ng mga paliwanag mo kung lagi ka rin naman gumagawa ng mga pagkakamali sa akin? Napailing-iling ako, nag-init ang bawat sulok ng mga mata. Parang may iyak na ako. May iyak na ako dahil hindi ako mapaniwala na nagawa niya ang bagay na ito sa akin. Hindi mo lang naisip ang maramdaman ko pag gagawin mo ang bagay na ito, Gray. Hindi mo lang ba naisip na maaari kong sisihin ang sarili ko dahil iisipin ko na kasalanan ko kung bakit ka naglalasing? Alam mo bang inuusig ako ng konsensya ko, Gray? Kaya kahit pagod ako, masama ang pakiramdam ko, nandito ako at binabantayan ka. Hindi ka ba nakokonsensya na nakikita akong nahihirapan sa pag-aalaga sa'yo? Napakawalang kwenta mo talaga, Gray. Napaka makasarili mo, nang gagalaiti kong sabi. Kitang-kita ko ang guilt sa mga mata niya habang nakatingin siya sa akin. Namamasa na ang mga mata ko, para akong maiyak na matinding galit na naramdaman ko. Pinahid ko ang mga ito bago pa tuluyang maglaglagan ito mula sa mga mata ko. Aalis na ako. Bahala ka na sa buhay mo, Gray. Huling sinabi ko saka ko siya tinalikuran at nagmarcha ako para iwanan na siya. Naninikip ang dibdib ko dahil sa ginawa ni Gray sa akin. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pa niyang gawin ito sa akin. Hindi na lang ang nakaraan naming dalawa ang dahilan kaya hindi na ako magkamaling tuluyan siyang papasukin sa buhay ko at bigyan ng akses sa puso ko, mas lalo lang niyang pinatunayan sa akin na hindi siya katapat dapat para sa isa pang pagkakataon. Napakawalang hiya niya. Tiniis ko ang pagod at madalas kong pagkahilo para lang mabantayan siya pero ginawa lang pala niya akong tanga. Binabantayan at inaalagaan ko siya kahit mas malakas pa siya kaysa sa akin. Napaka-abusado niya sa ipinapakita kong kabaitan sa kanya sa kabila ng malaking kasalanan niya sa akin na kahit hindi ko man naalala lahat pero sumusugat pa rin sa puso ko. Napatulo na naman muli ang luha ko pero pinunasan ko din agad ito. Kasalukuyan akong naghihintay ng taxi nang may naramdaman akong tumabi sa pagkakatayo ko. Agad akong napatingin dito. Hindi na ako masyadong nakaramdam ng takot sa lalaking tumabi sa akin lalo na't marami ang tao sa paligid at alam kong hindi niya ako magawang saktan kung ganito kadaming taon, ikaw na naman. Hindi mo ba ako titigilan? Tanong ko sa kanya, puno ng iritasyon ang tinig ko. Yan ba ang sasabihin mo sa taong tumulong sa'yo? Tumulong sa akin. Ano bang tulong ang ginawa mo sa akin? I opened your eyes. Binuksan ko ang mga mata mo sa katotohanan na niloloko ka lang. Na pinagkaisahan ka lang ng lahat. Kung hindi dahil sa akin, tanga ka pa rin hanggang ngayon. Kung hahayaan mo lang ako tulungan ka, kontrolin ka, ipapangako ko sa'yo, kayang-kaya mo silang paikutan sa mga palad mo. Umalis ka, hindi kita kailangan. I don't need anyone, mas lalo na ikaw. Galit na sabi ko sa kanya. Napangisi siya. Hindi pa sa ngayon. Pero, mark my word,
kakailanganin mo din ako kalaunan. Dahil wala ka naman talagang kakampi kundi ako lang. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong dalawa lamang, di ba? Birds at the same feather flock together. Kung ano ang puno siya lang din ang bunga. At alam kong katulad ka lang sa akin, Christel. Hindi kita kano-ano. Hindi kita kilala. Umalis ka at huwag ka nang magpakita sa akin. Hindi kita kailangan. At kailanman hindi ako lalapit sa isang tulad mo. Ngumisi siya muli. Kahit pa sa katotohanan na siya nga ang nagbukas ng mga mata ko mula sa panloloko ni Gray sa akin, pero alam kong hindi ko siya dapat pagkatiwalaan. At maraming rason kung bakit, at isa na dito ay napaka-creepy niya. Ramdam ko na isa siyang masamang tao. Tumindi ang takot ko sa kanya nang ang ngisi niya ay naging tawa. Sobrang lakas ng tawa niya kaya marami na ang napapatingin sa amin, saka sumeryoso ang mukha niya at tumitig siya sa akin, napaka-creepy ng titig niya. Kung ano ako, ganyan ka rin. Tandaan mo yan. Tumawa siya muli. Masyado na siyang nakakatakot, hindi ko na kayang nakaharap pa siya dahil sa natatakot ako sa kanya. Hahakbang na sana ako para iwanan siya nang nakita ko ang taxi na padaan, agad ko itong pinara, umaasa na sana walang pasahero ito. Tila dininig naman ng Panginoon ang panalangin ko dahil sa walang pasahero ang taxi, mabilis akong sumakay dito. Kuya, please, paandarin mo na ani ko sa mamang driver. Hindi ba sasakay ang kasama? Hindi ko siya kasama, kuya. Isa lang siyang baliw na biglang lumapit sa akin. Please, paandarin mo na. Ramdam ko na naman ang panginginig ko. Lalo pat nakatingin na naman sa akin ang creepy lalaki. Hindi tinted ang taxi kaya kitang-kita niya peren ako. Nakahinga ako ng maluwag kahit papaano nang pinaandar na ni mamang driver ang taxi niya. Maya-maya lang, hindi ko napigilan na mapatingin muli sa kinatatayuan ko kanina para tignan kung nandun pa rin ang lalaki. Hindi pa rin umaalis ang lalaki, parang sinusundan niya ng tingin ang taxi sinasakyan ko. At matalim ang titig niya sa taxi sinasakyan ko. Kahit hindi ko na siya kaharap, takot na takot pa rin ako. Pakiramdam ko laging nakasunod sa akin ang lalaki. Kinalma ko ang sarili ko. Kailangan siyang mawala sa isip ko. Ipinikit ko ang mga mata ko habang kinakalma ko ang sarili ko. Nang medyo kalmado na ako, ibinuka ko muli ang mga mata ko, ewan ko kung bakit napalingon parent ko para tignan ang kinatatayuan ko kanina kahit sigurado naman ako na nakalayo na ang taxi sinasakyan ko. Hindi ko na nakita ang lugar na kinatatayuan ko kanina habang kausap ko ang creepy na lalaki kaya nakahinga ko ng maluwag. Napatingin ako muli sa harapan pero, ako ba ang hinahanap mo? Napasigaw ako nang sumalubong sa akin ang mukha ng lalaki. Kasama ko siya sa loob ng taxi at nakatingi siya sa akin, tawang-tawa siya kaya takot na takot ako. Nanginjing ako sa takot. Miss, para akong nagising mula sa bangungot ng may yumugyug sa balikat ko. Naibok ako ang mga mata ko at sumalubong sa paningin ko si Manong driver. Kunot-noo siya. Ipinalingga ko ang mga mata ko sa buong paligid, nasa loob ako ng taxi sinasakyan ko. Anong nangyari sa'yo, miss? Bakit nagsisigaw ka dyan na parang takot na takot? Tanong sa akin ni Manong driver. Wala po. Pasensya na Manong. Umiling ako. Bumantong hininga si Manong. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo, miss. Para kasing binangungot ka. Pasensya na po Manong. Matipid lang nang umiti si Manong at hindi na siya nagsasalita. Sa kanya hinarap muli ang steering wheel at pinaandar ang taxi. Napakalma na naman ako sa sarili ko. Parang hinahunting ako ng lalaking iyon kahit sa panaginip ko. Kailangan kong kalimutan ang lalaking iyon. Hindi ko hahayaan ang lalaking iyon na magtagumpay dahil nagawang guluhin nito ang isip ko. Kailangan, Manong. Napasigaw ako bigla nang nakita ko ang isang sasakyan na pasalubong sa amin. Ipinikit ko ang mga mata ko dahil sa nasisilaw ako sa liwanag na nakikita ko.